Linggo-linggo, tinatarget ng Ukraine ang sensitibong bahagi ng Russia. Hindi namin sinasabing nagdudulot sila ng libu-libong casualty kahit nangyayari rin iyon. Hindi rin namin sinasabing winawasak ng Ukraine ang maraming armor at air defenses, pero nangyayari rin iyon. Tinutukoy namin ang tunay na masterstroke ng Ukraine. Ang tuloy-tuloy na pag-atake sa oil refinery ng Russia. Nagbunga ang mga pag-ataking iyon dahil malaki ang nabawas sa refining capacity ng Russia, kaya nagiging desperado si Vladimir Putin. Wala nang ibang opsyon ang presidente ng Russia. Napilitan si Putin magmakaawa sa Belarus ng tulong matapos kunin ng Ukraine ang lahat mula sa Russia. Kapag sinabi naming lahat talaga iyon. Noong Oktubre, isa naglabas ng artikulo ang Kiev Post kung saan binanggit nito na ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia ay nakaapekto na sa 38% ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Ibig sabihin, 1/4 ng kapasidad ng pagre-refine ng Russia ang nawala. Parang naglaho na lang sa hangin. Hindi babalik iyon hanggat di naayos ng Russia ang pinsala ng Ukraine. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Noong 2024 pa tinatarget ng Ukraine ang mga refinery ng Russia. Ngunit ngayon lang, nagdulot ng malaking problema dahil nagbago na ang estratehiya nila. Hindi na lang basta tinatarget ng Ukraine ang refinery at hinahayaan maayos ito ng Russia. Tinatamaan ng Ukraine ang isang refinery, tapos inuulit-ulit pa nila ang pag-atake. Kaya hindi nabibigyan ng pagkakataon ang Russia na maayos at mapatakbo ulit ang pasilidad. Mabagal ang pag-aayos, pero pag natapos na ito, may iba na namang bahagi ng refinery ang nasira at kailangan na namang ayusin. Kulang din ang mga pyesa para sa pag-aayos dahil sa parusa ng kanluran. Dahil sa parusa at estratehiya ng Ukraine, napilitan ang Russia na mawalan ng 38% ng kapasidad sa pagre-refine at posibleng madagdagan pa ito habang tumatagal ang digmaan. Ibinigay ng Kiev Post ang mga numero mula sa ahensya ng market intelligence na SIALA. Nagtagumpay ang Ukraine na alisin sa operasyon ang 300 at 38,000 tonelada ng kapasidad sa pagre-refine ng langis ng Russia araw-araw. Dahil dito, halos 1,000,000 tonelada ang nabawas sa produksyon ng gasolina ng Russia na nagdulot ng kaguluhan sa lokal na merkado. Ayon sa Kiev Post, kulang ng 20% ang supply ng gasolina sa lokal na merkado ng Russia, na nagdudulot ng malalaking problema sa mga pagsisikap ni Putin na panatilihing kontrolado ang kanyang mga mamamayan. Nagsisinungaling at nanlilinlang si Putin para manatili sa poder at tinatago ang impormasyon. Ipinagmamalaki niya na mas maganda ang kalagayan ng Russia laban sa Ukraine kaysa sa totoong nangyayari at na ang kanyang malaking kaaway ay malapit ng sumuko. Mas nagiging mahirap gawin ang mga ganitong uri ng pahayag kapag ang mga mamamayan mo ay pumipila ng ilang oras para lang magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng gasolina na dati namang malayang dumadaloy. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang krisis sa gasolina ng Rusya. Sumulat si David Hambling para sa Forbes noong Setyembre 29 tungkol sa krisis. Ayon sa kanya, ang kakulangan na nagsimula sa ilang malalayong rehiyon ng Rusya na hindi gaanong mahalaga kay Putin ay lalong lumala. Umabot sa puntong naramdaman ang kakulangan ng gasolina sa buong bansa. Ang pagtaas ng presyo, mahahabang pila, rasyon, at sa ilang kaso, naubos na ang gasolina sa mga gasolinahan ay nagiging bahagi na ng buhay sa Rusya. Ayon kay Hambling, ipinapakita nito kung paano nilikha ng Ukraine ang isang bagong normal para sa karaniwang Ruso, na nagpapatunay na kasinungalingan ang bawat salitang sinasabi ni Putin tungkol sa kalagayan ng digmaan. Ang presyo ay isang particular na problema. Sabi ni Hambling, ang mga bumibili ng gasolina sa mga gasolinahan ay nagbabayad na ngayon ng hanggang $452 kada galon ng gasolina sa ilang rehiyon. Nakakabahala na dahil halos doble na sa opisyal na average na presyo ng Russia na $266. Alam natin ang panlilinlang. Iba ang sinasabi ng Russia sa presyo, pero mas mataas ang aktwal na binabayaran ng mga tao. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Oktubre, isa malaki ang itinaas ng mga presyo simula noong umpisa ng 2025 mula Enero hanggang ngayon. Tumaas ng mahigit 40% ang presyo ng gasolina sa pakyawan. Ang automotive gasoline, 72 ay $880 bawat tonelada at automotive gasoline, 75 ay
$50 bawat tonelada. Siyempre, ipinapasa ang mas mataas na presyo na yan sa mga mamimili. Kung sakaling makakuha pa nga ng gasolina, ang mga gasolinahan na lalo pang nagmamahal. Dahil sa matinding problema, napilitan si Putin na lumapit sa Belarus. Pero pag-uusapan pa natin ito mamaya sa video. Balik tayo sa problema sa mga gasolinahan. Sabi ng Euromaidan Press, malala ang kakulangan kaya may limitasyon sa ilang rehiyon. Ayon sa ulat, mahigit 20 rehiyon roon ang may kakulangan. Ang Crimea na sinakop ng Rusya ay nagtakda ng 30 litrong limit kada customer bawat bili. May mas mahigpit pang mga limitasyon sa ibang mga rehiyon at ang ilan ay umaabot lamang sa 10 litro. Katumbas lang iyon ng mahigit 2.5 galon. Ang karaniwang sedan ay kailangan ng 61 litro para mapuno ang tangke. Ibig sabihin, ang pinakamainam na maaaring asahan ng isang karaniwang Ruso sa ilan sa mga apektadong rehiyong ito ay kalahating tangke lang. Bago mailipat, may idinagdag pa si Hamling. Ayon sa kanya, may mga regional chain sa Rusya na hindi lang nilimitahan ang dami ng gasolinang mabibili, kundi pati kung sino-sino ang pwedeng bumili. Ayon sa ulat, isang regional chain ay nagbebenta lang sa commercial customers na may fleet fuel cards, habang ang isa ay tumigil na sa pagbebenta sa may fuel cards. Ayon kay Hamling, hindi ito hakbang ng maayos na kumpanya, kundi isang uri ng panik. Ang mga gasoline chain ay gumagawa ng paraan para mapahaba ang supply ng kanilang produkto. Lahat ng ito ay dahil sa mga pag-atake ng Ukraine na nagdudulot ng mas mahigpit na mga restriksyon na lalo pang makakaapekto sa mga kumpanyang ito sa hinaharap. Mas madalas na ang pagsasara ng gasolinahan. May ilang magulang na hindi na masundo ang anak sa paaralan sa ilang rehiyon. At kahit na ginagawa ng pamunuan ng Rusya ang lahat para kumbinsihin ang publiko na walang masama o kakaiba, sa pagbabawal ng mga video ng drone attack sa refinery, kailangang harapin ni Putin ang tunay na kalagayan ng Rusya. Ipinapahiwatig ng mga kakulangang ito sa mga tao ng Rusya na may masamang nangyayari. Isa sa pinakamayamang bansa sa langis, naubusan ng gasolina dahil sinisira ng Ukraine ang mga refinery ng Rusya. Sa isang ulat noong Oktubre, isa diretsahang sinabi ng Moscow Times, hindi maitago ni Putin ang krisis sa gasolina ng Rusya. Ayon sa headline, itinuro nito na maraming mga mataas na opisyal sa industriya ng gasolina ng Rusya ang sinusubukang ipakita na pansamantalang kakulangan lang ang nangyayari at malapit na itong maresolba. Hindi ito totoo. Ayon sa Moscow Times, hindi lang abala ang mga kakulangan na ito. Babala ito at malaking pulang bandila sa mga Ruso na may malalaking bitak sa ekonomiya ng bansa dahil sa digmaan. Lumikha si Putin ng sistemang ito para suportahan ang isang espesyal na operasyong militar na tumagal ng mga taon, kahit na dapat sanay natapos ito sa loob lang ng ilang araw. Samantala, lalo pang lumulubog ang Russia sa recession. Ang VEB Bangko ng Estado para sa Pagpapaunlad ay nagbabalang nabababa ang gross domestic product ng 0.6% sa loob ng 2 sunod na quarter. Technical na recession ayon sa Moscow Times. Isipin mo ang kahulugan niyan, kaugnay ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang pagliit ng ekonomiya ay nagdudulot ng mas kaunting pera para sa publiko. Pinipiga na ang bawat huling ruble sa pagbili ng pagkain at ngayon pati gasolina. Maaaring kailangang isakripisyo ang mahigpit na hawak ni Putin sa kapangyarihan. Bagamat ayaw niyang iwan ang pagkapangulo. Dahil sa matinding pangangailangan, napilitan siyang lumapit sa bansang matagal ng papet ng Russia. Ang Belarus at Russia ay nagkaroon ng matatag, bagamat minsan ay magulo na relasyon pagdating sa enerhiya. Noong 2010 pinutol ng Russia ang supply ng gas sa Belarus dahil sa utang. Hindi talaga naging maganda ang relasyon ng dalawang bansa. Kahit mahalaga ang papel ng Belarus sa pagtulong kay Putin sa pagsalakay sa Ukraine. Dahil nahihirapan ang Russia, mula sa dating naiimpluwensyahan ni Putin, ngayon ay nilalapitan na niya ang Belarus para iligtas ang Russia. May problema dito. Maaring gusto tumulong ng Belarus sa Russia, pero baka hindi nito kaya. Iniulat ng Euromaidan Press na noong Setyembre, 30 pansamantalang sinuspinde ng Eurasian Economic Commission na kinabibilangan ng Russia at Belarus ang import duties sa lahat ng gasolina. Malinaw na ito ay hakbang na ginawa upang tulungan ang Russia sa oras ng pangangailangan nito. Dahil pinapayagan nitong makabili ang Russia
ng refined oil products mula Belarus nang walang import tax. Kailangan ng Russia ang kakayahang iyon. Ayon sa Euromaidan Press, dahil sa pag-atake ng Ukraine sa mga refinery, maaaring abutin ng 9 na buwan bago maresolba ng Russia ang pansamantalang krisis sa gasolina. Pinapalagay nitong hindi na masisira ng Ukraine ang iba pang kapasidad ng Russia sa pagre-refine, na malaking palagay lalo na't epektibo ito para sa Ukraine. Balikan natin ang EEC suspension. Napuwersa nito ang Russia na ipagbawal ang pag-export ng gasolina mula sa ibang bansa, habang pinapayagan nitong maghanda para sa malakihang pag-aangkat ng gasolina mula sa mas maliliit nitong kapitbahay. Napaka one-sided ng kasunduan at sa Belarus pumunta si Putin. Sa simula, hindi naman ganoon kainit ang pagtanggap ng Belarus. Nung may import tax pa, dolyar. 1,000 pababa lang kada tonelada ng gasolina ang alok ng Russia sa Belarus. Nakakakuha ang Belarus ng nasa pagitan ng dolyar, 1,300 hanggang dolyar, 1,900 kada tonelada sa pandaigdigang merkado. Hindi handa ang Belarus na ibenta sa presyong gusto ni Putin para maresolba ang krisis ng Russia sa langis. Noong Agosto, ayon sa Euromaidan Press, inanunsyo ng Belarus na lilimitahan ang supply ng gasolina sa Russia. Pero mukhang hindi talaga nila ginawa iyon. Hulyo hanggang Setyembre, 36% mas maraming petrolyo ang naibenta ng Belarus sa Russia sa St. Petersburg Exchange kumpara sa parehong panahon ng 2024. Katumbas ito ng 77,000 tonelada ng produktong petrolyo, kung saan pinakamahalaga sa Russia ang gasolina at diesel. Tumaas ang benta ng produkto ng Belarus sa Russia noong Setyembre. Nagbenta ang Belarus ng 100 at 68% mas maraming gasolina at 83% mas maraming diesel sa Russia noong Setyembre kumpara noong Agosto. Lahat ng palatandaan ay nagpapakitang pumapayag ang Belarus sa pagbenta ng gasolina at diesel para tulungan ng Russia. Epektibo ang pagmamakaawa ni Putin at pagsuspinde ng import tariffs. Gayunpaman, sinabi natin kanina na maaaring handa ang Belarus na magbenta ng mas maraming produktong petrolyo sa Russia. Pero maaaring hindi nila ito kayanin. Ang dahilan ay malaki ang pag-asa ng Belarus sa sarili nitong mga refinery para matiyak na natutugunan nito ang sariling pangangailangan sa gasolina. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press ang dahilan ng problema. Ayon sa ulat, kayang gumawa ng Belarus refinery ng 3-4 na milyong tonelada ng gasolina bawat taon. 2 milyon dito ay lokal na gamit, habang ang Russia ay 3 milyong tonelada ang buwan ng konsumo. Malinaw ang problema. Kalahati hanggang 2/3 ng gasolina ng Belarus ay para sa sarili nilang merkado. May natitirang 1 o 2 milyong tonelada ng gasolina para sa taon. Ayos lang ang numerong yan para sa maliit na bansa kung hindi pinipilit mag-produce ng sobra. Kaya ng Belarus tugunan ang sariling gasolina at may natitira pa itong naibebenta para sa ekonomiya. Gayunpaman, hindi pa rin sapat ang taunang sobrang iyon para sa isang buwang konsumo ng gasolina ng Russia. Ngayon, dahil sa digmaan at tumaas na konsumo ng gasolina sa Russia, halos namamalimos na si Putin ng tira-tira. Kahit ibibigay ng Belarus ang natitirang supply, kulang pa rin ito para sa malaking pangangailangan ng Russia sa gasolina. May bagong ideya ang Belarus para tulungan ang Russia. Noong Setyembre 26 iniulat ng Reuters na nag-alok ang Belarus na mag-supply ng nuclear energy sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Iminungkahi ni Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus ang ideyang ito kay Putin sa kanilang pag-uusap sa Kremlin ngayong Setyembre. Kung magpasya na, agad naming sisimulan ang pagtatayo ng bagong power unit o bagong istasyon kung kinakailangan ng kuryente sa kanlurang Rusya at sa mga pinalayang rehiyon. Inanunsyo ni Lukashenko matapos ang pagpupulong. Nakakatulong ito kay Putin dahil magagamit niya ang anumang tulong sa pagbibigay ng kuryente sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine. Gayunpaman, hindi gaanong makakatulong ang alok na ito sa krisis ng gasolina ng Rusya. Hindi masabi ni Putin kung mapapalitan ng nuklear mula Belarus ang enerhiyang galing gasolina. Karamihan ng kuryente sa Rusya ay mula sa gas at uling. Ang iba ay sa renewable sources. Walang kasamang gasolina sa usapan. Kaya parang nag-aalok si Lukashenko kay Putin ng dalandan kahit mas kailangan niya ng mansanas. Bumabalik tayo sa naunang punto. Handa ang Belarus pero hindi nito kakayanin. Kahit kaawa-awa si Putin, band-aid lang ang tulong ng Belarus sa malalang krisis sa gasolina ng Russia ngayon. At hindi naman mag-aalok ng higit pa roon ang Belarus.
Matalino si Lukashenko para malaman na hindi niya pwedeng saktan ang sarili niyang mga tao para lang matugunan ang pangangailangan ni Putin. Kahit gusto niya man o hindi. Kahit magdesisyon ang Pangulo ng Belarus na ibenta lahat ng kanilang gasolina sa Russia, sapat lang iyon para matustusan ang konsumo ng Russia sa loob ng 1 buwan o higit pa. Alam ni Putin ito na nagpapakita lang kung gaano na siya kadesperado. Mas mabuti nang may konting gasolina mula Belarus kaysa wala, lalo na't may kakulangan ng Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. At dito natin makikita ang posibleng mangyari sa Russia sa hinaharap na hindi maganda. Lalong sumasama ang sitwasyon ng Pino. Nalangis ng Russia dahil tumitindi ang mga pag-atake ng Ukraine. Noong Agosto 28, nalampasan ng Ukraine ang dating record sa pagpapatigil ng operasyon ng refinery ng Russia ayon sa Reuters. Dahil sa drone strike ng Ukraine, 31 milyong tonelada ng refinery ng Russia ang natigil. Kaya umabot sa 64 na milyong tonelada ang hindi nagamit. Kasama ang maintenance, 65% itong mas mataas kaysa dating inaasahan. Inasahan ni Putin na hindi nalalala pa, pero nangyari pa rin. Sabi ng Kiev Post, mas mataas ang pagkawala ng kuryente noong Setyembre kaysa sa record ng Agosto. Noong Setyembre, lumampas ang offline refining sa 200 at 6,000 tonelada bawat araw na naitala noong Agosto. Kahit pinakamalalang buwan ng Rusya ay hindi lumapit. Noong Mayo 2000 at 22,100, 76,000 tonelada per araw ng Russian refining ang natigil. Noong Mayo 2000 at 20 ay isa pang mataas na punto noon. Ngunit iyon ay 164,000 tonelada lamang bawat araw. Nababasag ang mga record at hindi ito ang mga uri ng record na gusto makita ni Putin. Lahat ng ito ay nagsasabi sa atin ng isang bagay. Nakahanap ang Ukraine ng panalong estratehiya at pinaninindigan nila ito. Walang rason para isipin na hihinto ang Ukraine sa pag-atake sa mga refinery habang may krisis sa gasolina ang Russia. Apektado na rin ang mahigit 24 na pangunahing refinery ng Russia mula Agosto. Sabi ng Kiev Post, 70% ng aberya sa mga refinery ay sanhi ng drone ng Ukraine. Mukhang hindi kayang pigilan ng Russia ang ganitong pag-atake. Iyan ang problema ni Putin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, nawalan na ang Russia ng 1,224 air defensive system mula nang simulan ni Putin ang kanyang pananakop. Ang laki ng mga nawalang iyon ay nagdudulot ng sitwasyon kung saan manipis na ang depensa ng Russia sa loob ng kanilang bansa. Kung hindi ilipat ni Putin ang air defense mula Russia patungong Ukraine, mas mapipinsala pa ng Ukraine ang kanyang mga puwersa. Sa paglipat ng air defense, nagkakaroon ng puwang na maaaring gamitin ng Ukraine sa kanilang long-range drone na tiyak nilang pagsasamantalahan. Gumagawa na ang Ukraine ng milyon-milyong drone bawat taon. Sabi ng Atlantic Council, maaaring madoble ang 5 milyong taunang produksyon ng Ukraine kung susuportahan ng kanluran na magpapalakas sa kanilang drone laban sa air defense ng Russia. Alam mo na ito. Noong Oktubre 1, inanunsyo ni Pangulong Ursula von der Leyen ng European Commission ang bagong kasunduan sa Ukraine. Maglalaan ang European Union ng 2 bilyong euro, 235 bilyong dolyar sa Ukraine para sa paggawa ng mga drone. Alam ng Europa na tama ang estratehiya ng Ukraine. At sa pondo, makakagawa pa sila ng mas maraming long-range drone na siyang nagtulak kay Putin na pumunta sa Belarus na may dalang sombrero ng Russia sa kanyang mga kamay. Iyan ang malaking realidad na kinakaharap ng leader ng Russia. Ang krisis na dinaranas niya ngayon ay hindi katapusan ng estratehiya ng Ukraine, kundi simula pa lang. Dahil mas maraming drone ngayon, posibleng mas madalas at malakas ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery. Sa loob ng ilang buwan, ang 38% ng kapasidad ng Russia sa pagre-refine na hindi gumagana ay maaaring tumaas sa 50% o baka higit pa. Hindi sapat ang pansamantalang solusyon mula sa Belarus para maresolba ang problema at magiging wala na rin itong epekto kung ipagpapatuloy lang ng Ukraine ang ginagawa nito. Habang may krisis sa gasolina ang Russia, naapektuhan din ang ekonomiya nito ng mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine, nagdulot ng mahigit $74 bilyong pagkalugi kay Putin ang mga pag-atake ng Ukraine sa Russia. Sa Enero 2025, katumbas ito ng halos 4% ng taunang gross domestic product ng Russia.
Maaaring hindi ito mukhang malaki kung titingnan sa porsyento, pero isa itong malaking pagkalugi para sa isang bansang humaharap na sa lumalalang krisis sa ekonomiya. Kaya, hindi titigil ang drone strike ng Ukraine. Dahil sa magagandang resulta ng Ukraine, hindi na maaaring umasa si Putin na susuko sila. Lalala pa ang krisis sa gasolina ng Russia na aabutin pa ng 9 na buwan bago maresolba. Ang maaaring nasasaksihan natin dito ay ang mabagal na pagkamatay ng isa sa mga energy superpower ng mundo sa totoong oras. Nakasalig talaga ang Russia sa pagbebenta ng langis at gas. Ayon sa Oxford Institute for Energy Studies, ang langis at gas ay nagbibigay ng 20% ng gross domestic product ng Russia at 50% ng federal na budget nito. Habang mas madalas umatake ang Ukraine sa mga refinery at infrastruktura ng enerhiya ng Russia, lalo pang bababa ang mga numerong ito. Hindi kayang ibenta ng Russia ang produktong kulang ang produksyon dahil hindi na nito matugunan ang sariling pangangailangan. Hindi na baliwala ang pakiusap ni Putin sa Belarus, pero wala ring epekto dahil mababa ang produksyon ng gasolina rito. May isang paraan lang para kay Putin na makalabas sa krisis. Tapusin ang digmaan sa Ukraine bago siya ang matalo rito. Hindi nagtagumpay ang Russia, masakop ang Pokrovsk sa kanilang tag-init na opensiba. Dapat natutunan na nila ang leksyon ng manatiling matatag, ang mahalagang sentro ng lohistika, at mabawi ang maliliit na tagumpay ng Russia sa paligid ng lungsod. Pero, syempre, si Vladimir Putin ay hindi kailanman natututo sa mga leksyon. Imbes umatras sa Pokrovsk, inutos niyang ituloy ng pagod niyang tropa ang pag-atake. Sa ganitong paraan, nagdudulot si Putin ng madugong labanan. Ang pinakahuling atake ng Russia sa Pokrovsk ay nauwi sa matinding labanan ng Ukraine, kaya mas maraming sundalong Ruso ang namatay, at pagpapatuloy ng depensibong estratehiya na pumigil sa Russia sa pag-usad. Noong Setyembre, 30 iniulat ng Euromaidan Press na pinalawak ng Ukraine ang kontrol sa rehiyon ng Pokrovsk sa pamamagitan ng mga kontra-atake sa ilang mahahalagang posisyon. Simple lang ang layo ng Ukraine. Matapos hindi sinasadya ang pagpayag sa Russia na sakupin ang ilang pamayanan sa paligid ng Pokrovsk na nagdulot ng banta ng pagkubkob, inaayos na ng Ukraine ang pinsala. Sa paggawa nito, pinuputol ng Ukraine ang natitirang tropang Ruso sa posibleng dagdag na puwersa. Lumilikha ito ng mga bulsa ng mga sundalo na wala ng paraan para lumaban at walang paraan para makatakas. Iyan ang pinakamahalagang bahagi ng estratehiya para sa Ukraine. Buong tag-init, napagod ang mga puwersa ng Rusya sa pagkuha ng maliliit na pamayanan, nauubos at naghihintay ng dagdag na puwersa. Hindi nila napigilan ang Ukraine na palibutan at ikulong sila sa mga rehiyong akala nila ay nasakop na nila. Sinusubukan ng Rusya magpadala ng dagdag na puwersa. Pero dahil sa estratehiya ng pagpalibot ng Ukraine, nahihirapan din ang mga ito. Wala silang nagawa, kundi sumugod diretso sa gilingan ng karne. Durog na sila bago pa man makalapit ang mga puwersang naipit ng Ukraine at ang mga karagdagang puwersa ay nasa gitna ng putukan. Ayon sa Euromaidan Press, nauubusan na ng oras ang mga naipit na tropa at karamihan ng labanan ay sa Dobropilya, ayon sa Euromaidan Press. Bagamat hindi kasing importante ng Pokrovsk, mahalaga ang Dobropilya sa estratehiya dahil may access ito sa mahalagang highway at makakatulong ito sa layunin ng Russia na sakupin ang Pokrovsk. Masama ang Setyembre para sa Russia sa Dobropilya. Pagsapit ng Setyembre, 12 iniulat ng Al Jazeera na tinatarget ng Russia ang Dobropilya, ngunit mas marami itong teritoryong nawawala kaysa sa nakukuha. Ayon sa ulat, sinabi ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Ukrainian Army, na sinakop ng Russia ang 500 at 21 square miles sa rehiyon, pero nawala rin sa kanila ang 10 square miles na dating hawak. Hindi kayang panatilihin ng Russia ang ganitong rasyo. Patunay din itong epektibo ang mga patibong ng Ukraine laban sa puwersa ng Russia sa rehiyon. Noong Setyembre, 22 ayon sa Ukraine Informed, patuloy ang mga atake ng Russia sa Dobropilya, ngunit palaging nabibigo. Malaki na ang epekto ng mga kontra-opensiba ng Ukraine. Epektibo rin ang estratehiyang pagputol sa supply ng Russia at pagpigil sa dagdag na puwersa sa rehiyon. Ipinaliwanag ni Viktor Trahubov, tagapagsalita ng Dnipro Operational Strategic Group of Troops, kung bakit nabigo ang Russia sa Dobropilya. Pumasok sila sa maliliit na grupo sa unang linya ng depensa ng Ukraine at pagkatapos ay pinagsama ang mga maliliit na grupong ito sa mas malaking grupo na sumakop sa mga posisyon at sinubukang sumalakay. Sinubukan nilang patibayin ang nasakop at magdala ng dagdag na puwersa. Ayon kay Drahubov,
Sa yugtong ito, nagsimula silang mabigo dahil sa epektibong kontrahakbang, inatake namin sila, nasira ang kanilang lohistika, at unti-unti silang nawalan ng posisyon. Patuloy ito hanggang ngayon at ipinapakita ang estratehiyang ginamit ng Rusya buong tag-init. Hindi na umaasa ang Rusya sa malalaking grupo ng umaatake. Ngayon, maliliit na unit na lang ang pinapadala nila para sa lihim na pagsalakay sa Ukraine. Ang mga unit na ito, na kadalasan ay binubuo lamang ng ilang dosenang sundalo, ay inaasahang lumikha ng maliliit na puwang sa depensa ng Ukraine bago magsanib at bumuo ng mas malaking puwersa na maaaring magpatibay at magbukas ng mas malalaking puwang para sa mga susunod na pag-atake. Pero hindi ganoon ang nangyari. Kahit makapasok ang maliliit na unit, mabilis na naisara ng Ukraine ang mga puwang at natrap sila sa kanilang nasakop na teritoryo. Isa itong mahusay na uri ng kontra-atake. At mapipilitan si Putin at ang kanyang mga kasamahan na bumalik sa pagpaplano kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting tsansa na makuha ang Dobropilya. Huwag na nating pag-usapan ang Pokrovsk. Bumabalik tayo ngayon sa ulat ng Euromaidan Press noong Setyembre 30. Ayon sa ulat, ang Russia, na lalong nagiging desperado sa Dobropilya, ay kumakapit sa pamayanan na maaring magbigay dito ng pagkakataon na mabago ang takbo ng laban. Novotoretska, kamakailan lang. Kontrolado pa ng Russia ang lugar na ito at balak gamitin bilang panimulang punto ng pag-atake sa Pokrovsk mula sa iba't ibang direksyon. Nakabawi ang Ukraine sa pamamagitan ng kontra-atake pero hindi pa lubos na napapalaya ang Novotoretska. Sinasakop nito ang tinatawag ng Euromaidan Press na gray zone kung saan kontrolado ng Ukraine ang ilang bahay sa pamayanan. Ang natitirang bayan ay minamanmanan ng mga drone ng Ukraine na tumutugis at sumisira sa tropang Ruso. Dahil hindi ganap na kontrolado ng Ukraine, naniwala ang Russia na maaari nilang mabawi ang Novotoretska. Pero para magawa iyon, kailangan muna nilang makalusot sa dumaraming drone ng Ukraine sa lugar. Ang pagkuha sa mga operator lang ang pag-asa ng Russia, pero maraming sundalo ang kailangang mamatay para mangyari ito. Handa si Putin magsakripisyo at nagpadala ng bagong tropa sa Novotoretska para tumulong sa paglusob. Gayunpaman, dahil napakalaki ng maaaring mawala kapalit ng maliit na pakinabang, kailangang itanong ang tanong, bakit sinusubukan ng Russia na tapusin ang desperadong huling pagsugod na ito? Ito'y tungkol sa mga napalibutang tropa na nabanggit kanina. Sabi ng Euromaidan Press, ang muling pagbawi sa Novotoretska lang ang nakikitang paraan ng Russia para muling makakonekta sa mga sundalong naipit ng Ukraine sa Dobropilya. Laging inaatake ang mga sundalo kapag nagtangkang sumilip, kaya napilitan silang magkubli at umasa sa pagdating ng karagdagang tropa. Noong Setyembre 26, iniulat ng United 24 Media ang sinabi ni Syrskyi tungkol sa mahusay na pagpapatupad ng Ukraine ng estratehiyang pag-ipit at ang epekto nito sa mga opensiba ng Russia sa Pokrovsk. Gumamit si Syrskyi ng halimbawa ng inaasahang pag-atake ng Russia malapit sa ilog Kazheny-Toretsk. Ipinapakita ng tugon ng Ukraine sa pag-atake kung ano ang ginagawa nito sa Dobropilya at buong Pokrovsk. Dahil sa inaasahang pangyayari, inilipat namin ang ilang unit ng militar. Plano ni Syrskyi na putulin ang kalaban sa linya ng harang sa ilog Kazheny-Toretsk. Dahil dito, ang mga kalaban na malalim na nakapasok ay parang natrap. Kasabay nito, isinara namin ang linyang iyon sa pamamagitan ng mga aksyon ng aming mga unit ng Air Assault Forces sa nagtatagpong direksyon mula sa Hilaga at Timog. Naipit ang kalaban at sinisira na sila. Iyan ba ang buod ng kontra-opensibang estratehiya ng Ukraine? Maayos itong gumagana sa Dobropilya. Panoorin ang aming video tungkol sa cauldron ng tropang Ruso na nilikha ng Ukraine sa Dobropilya para malaman ang pagiging epektibo nito. Maraming cauldron na magkakahiwalay at walang koneksyon sa isa't isa o sa paparating na reinforcement. Ito ang sitwasyon kung saan sinusubukan ng Rusya na magpadala ng mga bagong tropa sa Novotoretska. Gayunpaman, ang mga bagong sundalong Ruso na iyon ay nahaharap sa isang nakakatakot na realidad habang sinusubukan nilang umatake. Binabantayan ng mga eksperto ng Ukraine ang lahat ng posibleng daanan papunta sa mga naipit na sundalong Ruso. Patuloy na nagpapatrolya ang mga drone. Nagmamasid sa anumang palatandaan ng galaw ng mga Ruso sa mga daanang ito at palaging binabantayan ang mga puwersa ng Russia. Alam ng Ukraine kung nasaan sila. Alam din nito kung anong mga ruta ang tatahakin nila. At alam din kung anong mga ruta ang kailangan nilang tahakin kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon na makasama ang kanilang mga kasamahan. Kapag may mga reinforcements na sumubok sumulong, agad silang tinatarget ng Ukraine. Bumababa ang mga drone
at natatanggal agad ang mga sundalong sumusugod bago makalapit sa linya ng labanan ng Ukraine, gaya ng karaniwan sa digmaan. Isa itong gilingan ng laman na gumagana. Si Putin ay naipit pagdating sa mga desisyong ginagawa niya. Kailangang kunin ang Pokrovsk-Dobropilya. Ito ang layunin ni Putin at hindi siya titigil dito. Gayunpaman, napakagaling ng pagkakagawa ng estratehiya ng Ukraine sa pagbitag. Hindi na epektibo ang paggamit ng Russia ng maliliit na unit. Wala nang puwang na pwedeng gamitin, mga daanan na lang na binabantayan ng Ukraine at nagiging patayan ng puwersa ng Russia. Posibleng naipit ang tropa sa Novotoretska, ngunit ang mga ipinadalang reinforcement ang namamatay. Ang tanging pag-usad ng Russia ay sa Trintsera, malapit sa Novotoretska, na nagbibigay lang ng kaunting ginhawa. Maaaring may dumating pang reinforcement na Ruso sa Trintsera, pero wala na silang ibang magagawa mula roon. Sarado na ang mga daan patungo sa mga bulsa na gusto nilang marating, at hindi sila makakatakas sa Trintsera nang hindi naaatake ng mga drone ng Ukranya. Ayon sa Euromaidan Press, maaaring mukhang kakaiba ang pag-usapan ang mga Trintsera sa konteksto ng digmaan sa ika-21 siglo. Ngunit parehong ginagamit ng Russia at Ukraine ang mga ito nang malawakan sa kanilang pagpapatibay ng depensa. Itinampok ng Le Monde noong Setyembre 2023 na nagbalik ang labanan sa mga Trintsera sa digmaan sa Ukranya. Sinabi nito na nabigo ang kontra-opensiba ng Ukranya noong 2023 dahil napilitan silang gumamit ng mga Trintsera at sundalong lakad para makuha ang teritoryo. Sa Rusya, dahil nabigong makuha ang dominasyon sa himpapawid, gumagamit sila ng Trintsera para suportahan ang tropa sa mabagal na pagsulong. Pareho ang problema ng magkabilang panig dito, gaya noong rurok ng digmaang Trintsera sa unang digmaang pandaigdig. May no man's land sa gitna ng kanilang mga Trintsera. Noong unang digmaang pandaigdig, laging binobomba ng artillerya ang lugar na iyon kaya delikado talagang sumugod doon. Sa Ukraine, nariyan pa rin ang artillerya. Pero ang tunay na panganib sa labas ng mga Trintsera ay ang napakaraming drone na nag-aabang sa sinumang aakyat palabas. Hindi lang nagbabantay ang mga drone sa no man's zone para habulin ang makita nila, kundi inaatake rin mismo ang mga Trintsera. Ayon sa Atlantic Council noong Hulyo, naghanda ang Ukraine ng mga drone sa ere at lupa para atakihin ang mga Trintsera. Ipinapakita nitong ang pagdating ng ilang sundalong Ruso sa Trintsera malapit sa Novotoretska ay hindi nangangahulugang malalakas ang mga naipit na tropa. Nandyan na ang gilingan ng karne. Hindi gumana ang huling pagsalakay ng Russia sa Novotoretska. Sa halip, sinalubong ng maraming drone ang mga puwersa ng Russia at pinulbos sila bago marating ang kanilang mga kasamahan. Maaring sabihin na ito isang uri ng pagkakatigil, ngunit ito ay pagkakatigil na pabor sa Ukraine. Naharang ang reinforcement ng Russia at nababawasan ang mga naipit nilang sundalo. Sa huli, mapapalaya ang mga gray zone tulad ng Novotoretska at mas maraming teritoryo ang mawawala sa Russia kaysa nakuha nila noon. Pinakamasama sa lahat, mas marami pang sundalo ang mawawala sa kanila sa proseso kaysa sa bilang ng mga sundalong ginamit nila para sakupin ang teritoryong iyon sa simula. Ngayong napakabigat na ng sitwasyon para sa Russia sa Dobropilya, ang susunod na tanong ay, ano ang susunod na mangyayari? Madaling sagutin ang tanong na ito mula sa pananaw ng Russia. Tulad ng ipinaliwanag namin kanina, hindi aalisin ni Putin ang kanyang mga puwersa mula sa rehiyon ng Pokrovsk. Talagang gusto ng leader ng Russia ang lungsod na iyon. Kahit umatras ang tropa niya, inuutos pa rin ang mga pag-atake. Para kay Putin, sulit ang kamatayan at pagkawasak sa Ukraine basta't mapasakamay ng Russia ang Pokrovsk. Naniniwala si Putin na susi ang lungsod na iyon sa pagkontrol ng Donetsk. Ang Pokrovsk ay 20 kilometro mula sa administratibong hangganan ng Donetsk. Sapat na iyon para kay Putin dahil ibig sabihin nito, halos nakuha na ng Russia ang Donetsk. Magpapatuloy ang pag-atake ng Russia kahit maraming tropa at puwersa nila ang naipit at namamatay. Ang magiging tugon ng Ukraine ang magtatakda ng susunod na mangyayari sa Dobropilya at Pokrovsk. Isang bagay na tiyak nating alam ay ginagawa talagang prioridad ni Oleksandr Syrskyi na maglaan ng mas maraming oras sa mga sektor ng Pokrovsk at Dobropilya. Noong Setyembre, 12 iniulat ng UNN na bumisita ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine sa mga sektor para talakayin ang sitwasyon at magbigay ng tagubilin sa mga tropa. Mukhang napagtanto ni Syrskyi sa pagbisitang iyon na mahalaga ang kanyang presensya sa rehiyong ito. Kaya't siya mismo ang mangunguna sa mga operasyon sa Pokrovsk at Dobropilya.
Ayon sa Euromaidan Press, madalas niyang tipunin ang Corps Commander para talakayin at planuhin ang mga susunod na hakbang. Tumugon sa mga galaw ng Russia at tiyaking may lahat ng kailangan ang kanyang mga tropa sa lupa upang maisakatuparan ang kanilang mga misyon. Hindi hahayaang maulit ni Siersky ang pagkukulang sa pamumuno na nagresulta sa pag-abante ng Russia sa Pokrovsk sa simula ng opensiba ngayong tag-init. Ngayon, bawat pag-atake ng Russia ay agad na may kapalit na tugon. Bukod sa pagpapanatili ng bagong status quo sa Dobropilya, inilipat na ni Siersky at mga commander ang atensyon sa mga bagong kontra-atake. Sunod sa agenda ay ang rehiyon ng Volodymyrivka. Ang mismong pamayanan ay kontrolado ng Ukraine at matagal na itong ganoon. Noong Agosto 25, nabanggit ng Institute for the Study of War ang Volodymyrivka sa kanilang araw-araw na pagsusuri ng kampanya. Sinakop ng Ukraine ang pamayanan noong nakaraang araw. Pinalaya ito mula sa kontrol ng Russia sa isa na namang kontra-atake ng Ukraine noong huling bahagi ng Agosto sa sektor ng Pokrovsk. Bahagi ng pagsisikap ng Ukraine ang pagbawi para pigilan ang pagpapalawak ng Russia sa direksyon ng Pokrovsk noong Agosto. Naging epektibo ito. Bumagsak ang nakausling bahagi, kaya lalong nakulong ang mga tropang Ruso. At ang Volodymyrivka, mula sa pagiging isa pang posibleng lunsaran ng pag-atake sa Pokrovsk, ay naging basehan kung saan maaaring maglunsad ng karagdagang mga kontra-atake ang Ukraine. Yan ang plano ng Ukraine ngayon. Nakuha na nila ang Volodymyrivka. Sa pamumuno ni Siersky, ililipat ng Ukraine ang focus sa mga pamayanang malapit sa Volodymyrivka. Ayon sa Euromaidan Press, ang layunin dito ay gumawa ng isa pang hindi mapasok na pader upang pigilan ang mga reinforcement ng Russia na makarating sa mga bulsa ng mga naipit na sundalo sa mas malalim na bahagi ng Dobropilya. Maliban sa paggawa ng harang, umaasa rin ang Ukraine na mapagsama at mapalaya ang mga gray zone gaya ng Novotoretska. Bukod dito, ang pagkuha sa timog kanluran ng Volodymyrivka ay nagbibigay daan sa Ukraine na makuha ang mataas na lugar malapit sa Dobropilya. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press na nagsasabing, kung titingnan natin ang topographic map, makikita natin na sa pamamagitan ng pagsulong sa timog silangan at pagpapatibay ng kanilang mga posisyon doon, epektibong makokontrol ng mga Ukrainyano ang buong mataas na lugar. Kapag nagawa ito, masisiguro ang paglilinis sa timog at mawawala ang tsansa ng mga Ruso sa kontra-atake mula sa itaas. Ginagamit ng Ukraine ang matibay nilang depensa para makakontra-atake at mabawi ang teritoryo. Gayunpaman, kinikilala ni Siersky na may isa pang hamon sa lumalakas na puwersa ng Ukraine sa Pokrovsk-Basi, ang 155 Marine Brigade ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, ang brigadang iyon ang responsable sa massacre sa Bucher na pumatay ng mahigit 1,000 katao, karamihan ay sibilyan. Bago napalaya ng Ukraine ang bayan noong Marso 2022, ito ay isang kilalang elite na brigada ng mga sundalo paborito ni Putin. At ang brigadang iyon ay sumama sa lahat ng natitirang available na Marines ng Russia, kabilang na ang mga nasa 61 Naval Infantry Brigade nito. Iniulat ni David Axe sa Trench Art Column noong Setyembre 27, may 5 unit ng Marines sa Pokrovsk-Dobropilya. Ayon kay Axe, kaya kailangan ng estratehiya ng Ukraine para harapin sila. Naipatupad na ang bahagi ng estratehiya, kabilang sa reinforcement na ipinapadala ni Putin sa naipit niyang sundalo ay Marines. Kaya natatanggal na ang ilan sa mga elite na sundalo. Mukhang nais gamitin ni Putin ang 155th Marine Brigade para sa pagkuha ng karagdagang teritoryo. Kaya dapat itong pigilan ng Ukraine. Ngayon na si Siersky ay aktibo sa Pokrovsk at Dobropilya at tumutulong ang Azov Corps sa kontra-atake sa Pokrovsk noong Agosto. Posibleng mawalan ng bisa ang mga Marines na ito. Makakatulong sa Ukraine na ang 155th Marine Brigade ay halos wala ng lakas kumpara noong sa Bucher. Ayon sa bagong tinig ng Ukraine, noong Oktubre 2024, nawalan ang brigadang ito ng 2,000 at 400 sundalo mula Taglagas 2,000 at 22 halos 80% ng puwersa nila. Pinalitan ni Putin ng bagong sundalo ang brigada, ngunit mas kulang sa karanasan at husay ang mga bagong Marines kaysa sa orihinal na berdugo ng Bucher. Delikado pa rin ang 155th Marine Brigade at nananatili itong elite brigade ng Russia. Gayunpaman, nagbago na ito at maaaring mas madali na para sa Ukraine ang paglaban. May estratehiya ang magkabilang panig
pero mas maganda ang estratehiya ng Ukraine. Ibig sabihin, posibleng mas maraming masasawi pang sundalong Ruso sa hinaharap. Ayon sa Euromaidan Press, araw-gabi nagtatrabaho ang mga drone operator ng Ukraine para pigilan ang mga reinforcement ni Putin sa Pokrovsk. Kapag nakuha ng Ukraine ang mataas na lugar sa Volodymyrka, lalo pang mahihirapan ang reinforcement ng Rusya. Ang sino mang makakalusot sa hanay ng mga drone ng Ukraine ay haharapin naman ang posibilidad na ma-ambush mula sa itaas ng artillerya at mga sundalo ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na ang estratehiya ng Ukraine ay lalo pang magdadagdag sa taong 2,000 at 25 kung saan napakaraming tropa ng Rusya ang nawalan dahil sa digmaan sa Ukraine. Gilingan ng karne. Para sa kaunting konteksto, iniulat ng The Economist noong Hulyo 9 na ang Rusya ay nakaranas na ng 31,000 kaswalti mula nang magsimula ang kanilang opensiba noong nakaraang Mayo. Tapos na ang opensibang iyon. Malamang doble pa ang totoong bilang ng pagtatangkang sakupin ng Rusya ang Pokrovsk sa 4 na buwang kampanya. Hindi rin naging maganda ang Setyembre sa Rusya. Ngayon, iniuutos ni Putin ang mas maraming pag-atake laban sa mas handang depensa ng Ukraine kumpara noong tag-init. Malabong magbago ang kwento. Mas marami pang sundalong Ruso ang patungo sa gilingan ng karne. Walang pag-asa ang mga naipit sa bulsa dahil walang sundalo ang makakabutas sa linya ng Ukraine. Para kay Putin, ang nangyayari sa Pokrovsk ay taliwas sa kwentong binabahagi niya sa mga Ruso. Ngayon, may problema na siya. Tinraidor ng makinarya ng propaganda ng Rusya si Putin dahil ilang pro-Kremlin na tinig ang nagsasabing natalo na ng Rusya ang digmaan. Nagbabago na ang kwento sa Rusya at wala nang magagawa si Putin. Mahalaga ang dagat Baltiko sa Rusya sa maraming paraan. Ginagamit ng Rusya ang Kaliningrad at dagat Baltiko para takutin ang NATO sa hybrid warfare tactics. Mahalagang ruta ng Shadow Fleet ng Rusya ang dagat Baltiko na tinatawag na ring NATO Lake kung saan kailangan nilang mapanatili ang presensya. Gayunpaman, ang dagat Baltiko ay may ibang kahulugan para sa Rusya. Ito ay isang ruta papunta sa umuusbong na Arctic Front na umaasa si Vladimir Putin na madodomina niya sa mga susunod na taon. Hindi hahayaan ng United States ang dominasyon na iyon. Nagsisiksikan na ngayon ang United States Submarine Hunter sa hangganan ng Rusya at dagat Baltiko. Kaya lantad ang Arctic Front ni Putin. Ibinunyag ng Newsweek ang balita noong Setyembre, 30 sa isang ulat na nagdetalye kung paano nagpadala ang United States ng ilang military aircraft sa Norway. Hindi naman malaking balita kung ganoon lang. Miyembro ng NATO ang Norway at karaniwan lang itong magpadala ng eroplano sa Nordic at Baltic na rehiyon. Ang nagpapaspecial sa deployment na ito ay ang klase ng eroplano na ipinadala ng United States. Hindi basta-basta magagamit ng NATO ang mga eroplanong ito laban sa mga drone at jet ng Russia. Nagpadala ang United States ng eroplano para maghanap ng submarino at manmanan ang kalaban sa Baltic Sea. Ang eroplanong iyon ay ang United States Navy P-8 Poseidon. At mukhang nagpadala ang United States ng ilan sa mga ito para bantayan ang mga hangganan ng Russia at hadlangan ang mga plano ni Putin para sa Baltic Sea at Arctic. Nagbibigay ang Kiev Independent ng detalye sa kakayahan ng eroplanong ito na ginagamit sa anti-submarine warfare, pagmamanman at pangangalap ng impormasyon sa mga sasakyang pandagat. Naalala mo ba nang nabanggit ang Shadow Fleet ng Russia sa simula ng video? Ang P-8 Poseidon ay perpektong eroplano para matukoy at masubaybayan ang mga sasakyang pandagat ng fleet, kaya nababawasan ang pakinabang nito para sa Russia. Nagbibigay ng dagdag info ang United States Naval Academy or United States Naval Academy. Ayon dito, ang P-8 Poseidon ay binagong Boeing 737-800 ERS na pinagsama ang pagiging maaasahan at turbofan jet para sa bilis at lakas. Modular ang P-8 dahil sa Open Mission System architecture nito, kaya pwedeng baguhin at dagdagan ng United States ang kagamitan at sistema ayon sa misyon. Ang pangunahing tungkulin ng P-8 ay pagmamanman at nilagyan ito ng mga kagamitan para dito. Kasama rito ang iba't ibang sensors tulad ng active, multistatic at passive acoustic sensor systems na gamit sa pagtukoy ng submarino. May mga infrared sensors din na nakakabit sa eroplano, pati na rin ang isang digital magnetic anomaly detector. Sa madaling salita,
Kumpleto ang Pu-8 sa lahat ng kailangan nito para maghintay at magmasid sa nangyayari sa ibaba. Dahil sa mga sensors na ito, kaya nitong matukoy ang anumang kakaiba sa karaniwan. Magagamit din ang eroplano sa laban. Bagamat kadalasan ay laban ito sa mga barko at submarino kaysa sa mga fighter jet at attack type. Ayon sa United States Naval Academy, ang P-8 ay may 5 station weapons bay, 4 na wing pylons, at 2 centerline pylons para magdala ng sandata. Nagkakaiba rin ang mga sandata ayon sa misyon. Gaya ng surveillance gear, maaaring lagyan ang P-8 ng mga mina, torpedo, bomba, at cruise missile, na lahat ay sinusuportahan ng isang digital stores management system. Ang Royal Navy ng United Kingdom na gumagamit din ng eroplanong ito ay nagbibigay pa ng ilang karagdagang detalye. Binanggit nito na ang 2 CFM500, 67 jet engine ng P-8 ay kayang magbigay ng 27,000 pounds ng puwersa bawat isa, na nagre-resulta sa pinakamataas na bilis na 563 milya bawat oras. Siyempre, hindi iyon kasing kahanga-hanga ng mga fighter jet na lumalagpas sa sound barrier. Para sa eroplano tulad ng P-8, sapat na ang bilis nito para makalibot sa malalaking lugar ng mabilis. Perpekto ito para sa pagpapatrolya sa Baltic Sea halimbawa. Kayang maabot ng P-8 ang pinakamataas na altitude na 41,000 talampakan. Kaya nitong magsagawa ng pagmamanman nang hindi nakikita ng mata mula sa isang barkong Ruso. At kung sakaling ito ay mahuli at atakihin, ang P-8 ay may ilang depensa. Kasama rito ang Missile Approach Warning System at parehong infrared countermeasures at isang dedikadong countermeasure dispenser. Pwede ring lagyan ng 129 sonobuoys ang eroplano na ihuhulog sa dagat para tumulong sa pagtukoy ng submarino. Ang P-8 ay isang impressive na eroplano na nagiging bangunggot para sa mga barkong Ruso. Ngayon, magpapadala ang United States ng ilan sa Norway para mag-operate sa Baltic Sea at malapit sa Arctic, sa hangganan ng Russia. Ilan? Iyan ang halatang tanong. Maaaring may sagot ang Open Source Intelligence Technical X account dahil nasubaybayan nito ang flight data na nagpapatunay na dumating na ang mga United States P-8 sa military terminal ng paliparan ng Gardermoen sa Norway. 2 o 3 P-8 ang lumapag sa base noong Setyembre 23 ayon sa X account. Mas malala para sa Russia dahil active na lumilipad ang mga eroplanong ito sa mga rehiyong ayaw nilang ma-surveillance. Patuloy na umiikot ngayong gabi ang mga United States Navy P-8 Poseidon Patrol Aircraft sa labas ng Russian exclave ng Kaliningrad. Mga open source intelligence technical report. May ilang P-8 na deploy sa Oslo kamakailan na mabilis lang ang lipad papuntang drone hit Baltic region. Sabi ng Newsweek, ang isa sa mga P-8 ay nagpatrolya sa Baltic Sea at umabot sa baybayin ng Kaliningrad. Hindi malinaw kung ang flight na iyon ay talagang lumabag sa Russian airspace gaya ng ginawa ng ilang Russian drone at fighter jet sa NATO nitong mga nakaraang linggo. Kahit malayo ang P-8 sa Kaliningrad para iwasang ireklamo ng Russia ang paglusob, masama pa rin ang epekto ng presensya nito sa Baltic Sea para kay Putin. Ipinapakita nito sa Russia na binabantayan sila ng NATO. At ngayong binabantayan na sila ng NATO, maghihintay na lang ito na magkamali ang Russia sa kahit ano, mula sa shadow fleet nitong barko hanggang sa mga submarinong posibleng nagpapatrol ng di nakikita sa Baltic Sea. Mas malala pa para sa Russia dahil galing United States ang mga eroplano. Pinapakita kay Putin na wala na siyang kontrol kay Pangulong Donald Trump. Wala na talaga ito noon pa. Ang pagdating ng P-8 sa Baltic ay isa lang sa ilang hakbang ng United States nitong mga buwan para palakasin ang depensa ng NATO laban sa Russia sa rehiyon. Halimbawa, noong Agosto 1, labis na nainis si Trump kay Putin at sa kanyang mga kasamahan, kaya inanunsyo niya ang pagpapadala ng 2 nuclear submarines sa karagatan ng Baltic. Ang hakbang na ito ay tugon sa pahayag ng tagapagsalita ni Putin, Dmitry Medvedev, na tumutol sa banta ni Trump na magtari pa sa bansang bibili ng langis mula Russia. Ang bawat ultimatum ay banta at hakbang patungo sa digmaan, hindi laban sa Russia at Ukraine, kundi sa sariling bansa. Huwag kang dumaan sa daan ni Antok na Joe. Ipinost ni Medvedev sa X noong Hulyo 28.
Kung ito man ay dahil sa banta o sa biro. Tungkol kay antok na Joe na matalino, mabilis tumugon ang Pangulo ng United States. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Trump sa Truth Social na nuclear submarine ang tugon sa pahayag ni Medvedev. Batay sa napakaprovokatibong pahayag ng dating Pangulo ng Russia, si Dmitry Medvedev, na ngayon ay Deputy Chairman ng Security Council ng Russian Federation. Nag-utos akong magpadala ng 2 nuclear submarine sa tamang rehiyon. Kung ang mga hangal at mapanulsol na pahayag na ito ay lampas pa roon, ayon kay Trump, maaaring magmukhang gantihan lang ito sa pagitan ng United States at Russia, ngunit hindi nito binabago ang magiging resulta. Ang binanggit ni Trump na mga rehiyon ay posibleng Baltic o Arctic na angkop para sa NATO. Ang kolektibong depensibong posisyon nito ay pinalakas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga submarino na ito. Iyon, sa pagkakaalam ng lahat, ay maaring patuloy pa ring gumagala sa ilalim ng mga alon ng Dagat Baltic. Mga 1 buwan matapos iyon, nagpadala rin ang United States ng isang carrier group patungo sa Arctic para lumahok sa isang pinagsamang pagsasanay militar kasama ang mga puwersa ng Norway. Sa deployment na ito, pumasok ang United States Carrier Group sa Barents Sea na ayon sa Newsweek ay bahagi ng Arctic Ocean at, mas mahalaga, matatagpuan sa baybayin ng Norway at Russia. Kasama sa deployment ang United States Ship Mahan at United States Ship Bainbridge na parehong Arleigh Burke-class destroyers na dati nang naitalaga sa United States Ship Gerald R. Ford aircraft carrier. Pansamantala lang ang deployment na ito. Umalis ang mga barko sa Barents Sea pagkatapos ng training. Gayunpaman, isa pa rin itong senyales mula sa United States na handa itong makipagtulungan sa mga kaalyado sa NATO at hindi natatakot magpakita ng lakas kay Putin. Sa pagdating ng mga P-8 sa Norway, tila nakatatak na ang mensaheng iyon. Hindi papayagan ng United States ang Russia na gawin ang gusto nito sa dagat na madalas tawaging lawan ng NATO. Ngayon, kaya nang bantayan ng NATO ang lahat ng kilos ng Russia sa Baltic Sea at Arctic, sa ibabaw at ilalim ng alon. Aktibo ang mga manghuhuli ng submarino sa hangganan ng Russia. Ibig sabihin nito ay maraming bagay para kay Putin at sa kanyang mga ambisyon sa Baltic at Arctic. Simula sa pinakahalata, 2 o 3 piwalo sa Norway ay napakalaki para sa misyon ng NATO sa pagbabantay ng himpapawid sa dagat Baltic. Maliban sa bagong deployment, matagal nang kasama ang United States sa misyong iyon. Noong Hulyo, iniulat ng Newsweek na may piwalo na ipinadala sa Keflavik Air Base, Iceland, para lumahok sa misyon ng NATO na Baltic Sentry. Malaki ang posibilidad na gagawin din ng bagong deployment ng piwalo ang pareho. Pagdating sa pagtulong sa mga puwersa ng NATO na kontrahin ang mga pagtatangka ng Russia, naguluhin ang rehiyon ng Baltic gamit ang kanilang hybrid warfare tactics. Iyan ang buong layunin ng air policing ng NATO, na inilarawan ng organisasyon bilang isang misyon sa panahon ng kapayapaan na naglalayong panatilihin ang seguridad ng kalangitan ng mga kaalyado. Isa itong kolektibong gawain at kinabibilangan ng tuloy-tuloy na presensya ng mga fighter aircraft at crew 24 na oras sa isang araw, 300 at 65 araw sa isang taon na laging handang tumugon agad sa posibleng paglabag sa airspace. Ang mga P-8 ay hindi bahagi ng response team sa ganitong insidente at hindi rin ginawa para makipagsabayan sa mga fighter jet. Gayunpaman, makakadagdag sila sa tinatawag na early warning system para sa mga aerial police ng NATO. Kaya rin nilang subaybayan ang barko at submarino ng Russia na posibleng harapin ng puwersa ng dagat ng NATO. Mahalaga ang pinalakas na presensya sa Baltic at silangang NATO. Maraming kahina-hinalang ginawa ang Russia ngayong Setyembre. Ang pagpasok ng drone at fighter jet sa himpapawid ng NATO ay karaniwang taktika na ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Iniulat ng Euronews na hindi bababa sa 10 bansa sa Europa ang nakaranas ng ganitong pagpasok nitong mga buwan, karamihan noong Setyembre. Umani ng balita ang pagpapadala ng Russia ng 11 na drone sa Poland. Gayon din ang mga katulad na aksyon laban sa Romania, Germany, Denmark at France nitong mga nakaraang linggo. Ang P-8 ay hindi ginawa o dinisenyo para labanan o makita ang mga drone, pero pwede pa ring gamitin kung kailangan.
Maaaring magtanong kung ano ang koneksyon ng drone attacks ng Russia sa pagdating ng piwalo sa Norway. Lahat ito ay humantong sa shadow fleet ng Russia. Kamakailan, isiniwalat ng Ukraine na ang fleet ng Russia, na akala ng marami ginagamit lang para iwasan ang parusa sa langis, ay may mas masamang layunin. Ang mga barkong ito ay ginagamit sa paglulunsad ng drone na ngayon ay pumapasok sa himpapawid ng Europa. Alamin pa ang tungkol sa mga pahayag ng Ukraine sa aming masusing video na tumatalakay sa malaking isyong ito. Ang P-8 ay maaaring di gaanong epektibo sa mga drone, pero kaya nilang tukuyin ang mga barko ng Shadow Fleet. Ginagamit na sila bilang mahalagang panlaban sa bagong drone strategy ng Russia, gaya ng ipinapakita ng mga P-8. Hindi lang na ang mga barko ng Shadow Fleet ay naglalayag sa Baltic, kundi ginagamit din ng Russia ang mga barkong ito para sa kanilang mga pag-atake gamit ang drone. At nariyan pa ang mga submarino. Maaaring pangunahing dahilan ng pagpapadala ng United States ng P-8 sa Norway ang pagsubaybay sa mga submarino ng Russia sa Baltic. May tanong kung ilang submarino ang hahanapin ng mga eroplanong ito. Noong isang panahon, napakaraming submarino ang Baltic Fleet ng Russia. Noong kasagsagan ng Cold War, pinanatili ng Unyong Soviet ang humigit kumulang 130 submarino na lahat ay bahagi ng Baltic Fleet. Matagal nang tapos ang mga panahong iyon, ayon sa Carnegie Endowment. Ngayon, iisa na lang ang diesel-electric attack submarine ng Russia na bahagi ng kanilang Baltic Fleet. Kaya mapapaisip ka kung bakit 3 P-8 lang ang ipinadala sa Norway. Mas tama sigurong sabihing isa lang ang kilalang gumaganang submarine ng Russia sa Baltic Sea, pero maaring may iba pa. Ang pagharap sa Shadow Fleet ay isa pang dahilan kung bakit ipinadala ang mga eroplanong ito sa Norway, dahil pinapalakas nito ang depensibong posisyon ng NATO, tulad ng tinalakay kanina. Gayunpaman, isa pang dahilan kung bakit dumating ang mga P-8 sa Norway ay dahil hindi lang ang ginagawa ng Russia sa Baltic Sea ang ikinababahala ng NATO. May isa pang front sa agenda nila na binigyang pansin ng Russia nitong mga nakaraang taon. Ang Arctic Norway ay talagang bahagi ng Arctic, o kahit papaano, bahagi nito. Ang Arctic Circle ay dumadaan mismo sa Nordland County na nasa hilagang bahagi ng Norway. Dahil dito, may direktang interes ang Norway at ang NATO sa mga nangyayari sa Arctic. Dahil miyembro ng NATO ang Norway, ang Baltic Sea ay konektado sa Arctic sa pamamagitan ng White Sea-Baltic Canal. Ang kanal na iyon ay itinayo ng Rusya at gumagana na mula pa noong 1933, na ang ibig sabihin, ang Rusya ay nagtayo ng sarili nitong koneksyon sa pagitan ng dalawang rehiyon kung saan may sarili itong interes. Nakakatuksong isipin na ang mga kaganapan sa Baltic ay para lang sa silangan at hilagang Europa. Sa totoo, anumang makita ng America P-8 sa Baltic ay pwedeng mapunta rin sa Arctic at vice versa. Sa Arctic, malaking tulong ang kakayahan ng P-8 sa paghahanap ng submarino. Ayon sa Network for Strategic Analysis, ang pangunahing puwersa ng Russia sa Arctic ay ang Northern Fleet. Mas marami silang submarino kaysa surface ship. Malaking bahagi ng fleet nila ay submarino. May 25 submarino at 20 surface ship sa Russian Northern Fleet na nagdudulot ng problema sa NATO. Gusto ng NATO malaman ang ginagawa ng mga submarino sa Arctic. Ibig sabihin, posible ring nagpapadala ang Russia ng submarino mula Arctic papuntang Baltic Sea nang hindi natutuklasan dahil sa kanal na nabanggit. Kung mangyari yon, gusto ng NATO malaman. Sisiguruhin ng bagong P-8 sa Norway na alam nila ito. Bumalik tayo sa Arctic mismo. Hindi itinago ng Russia ang kagustuhan nitong pagsamantalahan ang rehiyong iyon. Ang pagbabago ng klima at pagkatunaw ng Arctic na yelo ay nagbubukas ng bagong mga ruta ng pagpapadala. Bukod dito, maaaring magbigay ito ng access sa mga likas na yaman na nais kontrolin ng Russia. Ayon sa Atlantic Council noong Abril, mahalaga sa Kremlin ang pagkontrol sa Northern Sea Route sa Arctic. Kaya ginawang prioridad ni Putin ang pagtatayo ng militarisadong presensya doon. Tinuturing ng Moscow ang Northern Sea Route bilang bahagi ng pambansang transport infrastructure ng Russia at pinipilit nitong kontrolin ang pag-access ng pagpapadala ng ibang bansa ayon sa Council na nagpapaliwanag na layunin ng Russia na kontrolin ang pagpapadala sa Arctic. Dahil sa lawak ng Northern Sea Route,
Di maaring igiit ng Russia na buong ruta ay teritorial na tubig nila. Nagmi-militarize ito at ginagamit ang mga submarino para takutin ang mga bansang hahamon sa ambisyon ng Russia sa Arctic. Ang United States, na may interest din sa Arctic tulad ng Canada at Norway, ay maaring ginagamit ang mga P-8 para kontrahin ang inaasahan ni Putin. Kung wala mang iba, mas malinaw na malalaman ng NATO ang ginagawa ng submarino ng Russia sa Arctic. Yan, kapag isinama sa Baltic Mission, ay maaaring sapat na. Pero may nabanggit sa video na mahalaga pa rin. Sinubaybayan ni Open Source Intelligence Technical ang unang P-8 sortie sa labas ng Russian exclave ng Kaliningrad sa pagitan ng Poland at Baltic States. Banta rin ang Kaliningrad mula Russia na gustong bantayan ng NATO. Mahalaga ang Kaliningrad dahil sa estratehikong lokasyon nito. Nagbibigay ito sa Russia ng mas malawak na access sa Baltic Sea na konektado sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng puwalo doon. Bukod dito, ang maliit na teritoryong ito na may sukat na 5,000 at 800 square miles, ayon sa United States Naval Institute, ay pinaniniwala ang lokasyon ng ilang taktikal na Iskander missiles ng Russia. Kayang umabot ng 310 milya ang mga misil na iyon at magdala ng nuclear warhead. Kaya, anumang pagmamanman na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari o hindi nangyayari sa mga misil na iyon ay magiging kapaki-pakinabang para sa NATO. Ang mga P-8 sa Norway ay makakapagbigay ng ganoong impormasyon kahit paano. Kaya ng United States eroplano subaybayan ang mga barkong pumapasok at lumalabas sa Kaliningrad para malaman kung ano ang dinadala ng Russia sa exclave nila. May mga alala ang United States sa Kaliningrad, gaya ng sa Arctic at Baltic Sea. Ang mga alalahaning iyon ay nagpakita bilang isang palihim na banta. Noong Hulyo, inabisuhan ni General Chris Donohue ng United States Army Europe and Africa ang Russia na naniniwala siyang kayang sakupin ng NATO ang Kaliningrad sa isang panahong di pa naririnig noon. Ayon sa Kiev Independent, ang exclave ng Russia ay isa sa pinakamilitarisadong rehiyon sa Europa. Ito rin ang pinagmumulan ng maraming electronic warfare tactics. Karamihan ay umiikot sa Global Positioning System spoofing at jamming. Nakaapekto ito sa mga barko at eroplano sa Baltic region mula nang lusubin ni Putin ang Ukraine. Maaaring ituring na ekstensyon ng pangunahing misyon ng mga P-8 sa Baltic Sea ang pagbabantay nila sa Kaliningrad. Prioridad talaga ang exclave. Kung hindi ito prioridad, ang unang deployment ng P-8 mula nang dumating ang eroplano sa Norway ay hindi sana nagtapos nang malapit sa mga hangganan ng Kaliningrad. Sa huli, pinalakas ng USP. 8 ang presensya ng NATO sa mahahalagang rehiyon at tanging panahon ang magsasabi ng papel ng mga eroplanong iyon. Kakagawa lang ng Amerika ng isang malaking hakbang ng kapangyarihan na nagbago sa takbo ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine magpakailanman. Nagpasya silang ibahagi sa Ukraine ang impormasyon sa mga long-range target sa loob ng Russia na tumutulong sa Kyiv na sirain ang infrastruktura ng Kremlin. Isa itong matapang at mapagpasyang hakbang na tiyak na magdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na may malawak na epekto. Maaring ito na ang hakbang na tuluyang dudurog sa Russia. Narito ang buong paliwanag ng mga nangyari at kung ano ang ibig sabihin nito sa mga susunod na mangyayari. Noong Oktubre, isa kinumpirma ng maraming media outlet, kabilang ang Reuters at Wall Street Journal na pinayagan ng United States government ang mga ahensya ng intelihensya at Pentagon na tumulong sa Ukraine sa pagtukoy at pagsira ng mga lokasyon ng enerhiya ng Russia. Ibinunyag ng mga opisyal na makakakuha ang Kyiv ng intel mula sa United States tungkol sa mga oil refinery, pipeline, at istasyon ng kuryente ng Russia sa labas ng Ukraine. Sa madaling salita, gagawing mas madali ng Amerika para sa Ukraine na maglunsad ng kanilang mga drone at misil sa mismong mga pangunahing bahagi na nagpapagana sa industriya ng enerhiya ng Russia at sumusuporta sa kanilang ekonomiya. Hindi matatawaran ang bigat ng desisyong ito. Alam na ng mga matagal nang sumusubaybay sa digmaan kung paano regular na tinatarget ng Ukraine ang mga infrastruktura ng enerhiya ng Russia nitong mga nakaraang linggo at buwan. Madalas iulat na napinsala ng long-range drone attack ng Ukraine ang mga oil refinery, pipeline, fuel depot, at storage facility ng Russia. Matagal bago naramdaman ng Russia ang epekto, kaya kinailangan magtiis ang Ukraine.
Maingat na tinatarget at mahusay na naisakatuparan ng Ukraine ang kanilang mga plano sa mga pasilidad. Pinipili ang tamang oras at lugar para umatake at magdulot ng pinakamalaking pinsala, habang tinitiis ang tuloy-tuloy na pag-atake at gabi-gabing pambobomba ng kanilang mga kalaban. Ngayon lang, tunay nararamdaman ang epekto ng mga pag-atake ng Kyiv. Batay sa datos noong Setyembre, 28 halos 38% ng kapasidad ng pagpipino ng langis ng Rusya ay napatigil dahil sa drone attack ng Ukraine. Katumbas ito ng 300 at 38,000 tonelada ng langis bawat araw, kung saan bumaba ng 1,000,000 tonelada ang kabuuang produksyon ng gasolina. Ayon sa analytics agency na Ciala, 70% nito o 200 at 36,000 tonelada kada araw ay direktang dulot ng drone strike ng Ukraine. Sa Rusya, kulang na ang supply ng gasolina para sa demand sa lokal na pamilihan. Kulang ito ng 20% para matugunan ang pangangailangan ng bansa at ramdam na ito ng mga Ruso. Sa dumaraming bilang ng mga rehiyon sa buong bansa, naiulat ang kakulangan at biglang pagtaas ng presyo. May ilan sa publiko na napipilitang lumapit sa mga nagbebenta sa black market para lang makakuha ng gasolina na kailangan nila para mabuhay. Ayon kay ekonomistang Ruso Vladislav Inozemtsev, higit 300 independenteng nagbebenta ng gasolina ang nagsara mula Mayo dahil sa mga aksyon ng Ukraine. Ang iba ay napipilitang magpatupad ng mahigpit na hakbang, gaya ng paglimita ng gasolina kada bili, pagbabawal sa pag-refill ng gas can, at serbisyong para lang sa loyal na may card na customer. Patuloy pang lumalala ang krisis habang lumilipas ang mga araw. Sa katunayan, ang pinakabagong mga ulat mula sa Rusya ay nagbunyag na ang Moscow ay naghahanda na ngayong magpatupad ng mga restriksyon sa pag-export ng diesel, kasunod ng pagbabawal sa pag-export ng gasolina na ipinatupad mas maaga ngayong taon. Tumaas ang mga issue sa supply at pati ang mga pangunahing lungsod gaya ng Nizhny Novgorod, ika-6 na pinakamalaki sa Rusya, ay apektado. Sa ibang lugar, napipilitan ang mga driver pumila ng lampas, 100 sasakyan at maghintay magdamag para may gasolina silang magamit papunta at pauwi sa trabaho bukas. Hindi lang ito apektado ang kanlurang Russia at mga okupadong bahagi ng Ukraine, kundi pati na rin ang malayong silangan na libu-libong milya ang layo sa labanan. Nahihirapan ng makakuha ng gasolina ang mga taga-Russia, kaya nanawagan si Gobernador Alexei Maslov na itigil ang panic buying. Hindi lang mga ordinaryong tao ang apektado ng krisis sa gasolina. Apektado rin ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Mas pinapahirap nito ang pagdadala ng Russia ng mga tropa at supply mula sa isang lugar patungo sa iba at ang pagpapanatili ng maayos na daloy ng kanilang mga logistika militar. Kinumpirma ito ng punong komandante ng Ukraine, Oleksandr Syrsky, noong Setyembre 25 na nagsabing malaki ang nabawas sa kakayahan ng military-industrial complex ng kalaban. Nakikita ito sa labanan. May krisis sa gasolina sa Russia na direktang apektado ang logistika at supply ng kanilang hukbo. Maging sa Russia, hindi maitago ng mga taga-suporta ng Kremlin at nasyonalista ang katotohanan ng sitwasyon. Kamakailan lang ay inamin ni Maxim Kalishnikov, isang kilalang propagandista. Lumalala na ang sitwasyon at umiigting ang krisis sa gasolina. Palakas ng palakas ang mga boses ng mga nagsasabing kailangan na nilang lumipat sa paggamit ng mga kupon para sa konsumo ng gasolina sa Russia, na karaniwang tinatawag na fuel cards. Samantala, sa pinakamataas na antas, sa loob mismo ng Kremlin, nagkukumahog ang mga opisyal ng gobyerno na maghanap ng solusyon sa problema. Si Deputy Prime Minister Alexander Novak ay gumagawa ng mga plano upang alisin ang import duties sa gasolina mula sa mga bansang Asyano tulad ng China at Timog Korea. Kasama rin ang pagbabalik ng isang octane boosting additive na ipinagbawal noong 2016 upang mapahaba ang supply sa bansa. Umaasa ang Russia sa Belarus para sa dagdag na import ng gasolina sa mga susunod na araw at linggo dahil sa problema sa produksyon. Tumaas na ng 36% ngayong taon ang mga binibili mula sa Belarus kumpara dati. Patuloy na sinasabi ng mga opisyal ng Kremlin na ayos lang ang lahat at kamakailan ay iginiit ni Novak na kontrolado ang sitwasyon.
Ngunit iba ang ipinapakita ng mga katotohanan at estadistika. Hindi rin bulag ang mga Russian. Maaaring nahaharap sila sa propaganda na pinamumunuan ng Kremlin sa kanilang mga telebisyon at sa lalong lumiliit na bilang ng mga website na pinapayagan nilang bisitahin. Nakikita rin nila na araw-araw tumataas ang presyo ng gasolina at mga pangunahing bilihin at na ang ekonomiya ng kanilang bansa ay lalong humihina at hindi ito inaasahang gaganda sa lalong madaling panahon. Kamakailan, iminungkahi ng Ministry ng Pananalapi ng Rusya na itaas ang value-added tax mula 20% hanggang 22% sa 2,000 at 26 para makalikom ng 13 trilyong rubles o 155 bilyong dolyar kada taon. Sa tingin ng mga opisyal, mahalaga ito para matugunan ang malaking kakulangan sa federal na budget ng Rusya na umabot sa nakakagulat na 488 trilyong rubles o dolyar, 600 at 11 bilyon mula 600 at 11 bilyon. Gayunpaman, kahit makahanap ang Rusya ng pansamantalang solusyon sa problema nila sa pera at gasolina, hindi nito basta-basta magagawang maibalik sa dati ang lahat ng pinsalang ito sa kanilang ekonomiya at industriya ng enerhiya. Nahaharap ito sa malalaking problema, sa malalim na estruktural na antas. At lahat ng ito ay dahil sa matalinong mga estratehikong desisyon ng Ukraine na hanapin at sirain ang mga target na pinakamahalaga. Nagawa ng Ukraine ang lahat ng iyon halos mag-isa. Bagamat suportado ng mga kaalyadong kanluranin, gumamit ito ng sariling intelihensya at yaman para tukuyin at planuhin ang pag-atake sa mga target na infrastruktura ng enerhiya ng Rusya. Kadalasan gamit ang sariling lokal na drone para magdulot ng pinsala. Sa kabila ng halos walang tigil na pag-atake ng mga drone at misil ng Rusya, pati na rin ang pagdepensa sa mga frontline para mapigilan ang mga tropa ng Kremlin na mapasok ang mahahalagang lugar tulad ng lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk, nagawa pa rin ng mga puwersa ng Ukraine na maglaan ng oras at kakayahan para buwagin ang industriya ng langis ng Rusya. Ayon sa Kiev Post, may hindi bababa sa 21 pag-atake sa oil refinery ng Rusya mula Agosto 1 hanggang Setyembre 19. Ang ilan sa mga pasilidad na iyon ay tinamaan ng 2 beses o kahit 3 beses sa maikling panahong iyon. Noong Setyembre, 4 na malaking pasilidad ang tinamaan. Kabilang ang Karyshysk-Kinev plant sa Leningrad, ang pangalawang pinakamalaking refinery sa Rusya. Kasama pa ang Rosneft-Ryazan refinery, na isa sa 5 pinakamalalaking refinery ng ganitong uri. Napilitang magsara ang 2 pasilidad matapos ang mga pag-atake ng Ukraine. Binigyang diin ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine ang kahalagahan ng patuloy na pag-atake sa industriya ng langis ng Rusya bilang pinaka-epektibong mga parusa. Pinakamabilis gumana ang mga sunog sa oil refinery, terminal at imbakan ng langis ng Rusya. Malaki ang ipinataw nating limitasyon sa industriya ng langis ng Rusya, kaya nababawasan din ang digmaan. Isipin mo kung gaano pa ka-epektibo ang Ukraine at kalaking pinsala sa langis ng Rusya kung suportado ito ng intelihensya ng United States. Pagkatapos ng lahat, hindi lang naman ang Estados Unidos ang may pinakamalakas na puwersang militar sa buong mundo, kundi nangunguna rin sila pagdating sa intelihensya. May kakayahan at karanasan ito sa epesyente at eksaktong pagkuha ng impormasyon. Kaya nagkaroon sila ng malaking kalamangan sa maraming misyon militar noon. Patuloy na nakikinabang ang Ukraine sa intelihensiya ng Estados Unidos sa digmaan. Nagbigay lang ang Amerika ng impormasyon tungkol sa labanan sa loob ng Ukraine, lalo na sa Donetsk at Luhansk. Pero hindi pa nila binibigyan ng datos si Kyiv tungkol sa mga lugar sa Russia. Ngunit magbabago na ang lahat ng iyan. Sinabi ng opisyal sa Wall Street Journal na hinihintay na lang ng mga ahensya ang pinal na pahintulot mula White House bago ibigay ang datos sa militar ng Ukraine. Maaaring dumating ang pahintulot anumang oras, kaya ilang araw o oras na lang. At matatanggap na ng Ukraine ang pinakamalaking intelligence boost nila sa digmaan. Hindi lang iyon, hinihikayat pa ng United States ang mga kaalyado sa NATO na gayahin sila at ibahagi ang intelligence nila sa Kiev. Maaaring magulat ang puwersa ng Ukraine na bigla silang nagkaroon ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga pangunahing target sa loob ng Russia. Sa puntong iyon, tiyak na papanig na ang labanan sa Ukraine. Dahil sa bagong impormasyon, mas epektibo at mapanganib ang puwersa ng Ukraine sa pagpili ng target, pagpaplano ng atake, at pagpapatupad ng estratehiya.
Maaari nilang burahin sa mapa ang napakaraming target na may kaugnayan sa langis at gasolina, lalong pahihinain ang industriya ng enerhiya at palalalain pa ang kakulangan sa gasolina. Sinusunog literal ang Russia, iniiwan ng Kremlin sa kaguluhan at sa kunang walang sagot o paraan ng pagtakas. Samantala, ang Russia na hirap ng pigilan ang mga drone ng Ukraine ay lalo pang mahihirapang hulaan at kontrahin ang kilos ng Kyiv. Lalo na kung pati intel ng United States at NATO ang kailangang harapin para maprotektahan ang kanilang infrastruktura ng enerhiya. Dapat ding magdulot ng takot ang hakbang na ito kay Vladimir Putin. Ito ang pinakamalinaw na senyales na nagbago ng posisyon ang United States sa digmaan sa ilalim ni Pangulong Trump. Bago ang puntong ito, pangunahing nais ni Trump na tapusin ang digmaan sa pamamagitan ng diplomatikong negosasyon. Nakipagkita kina Putin at Zelensky at sinubukang magkasundo ng kasunduan kung saan isusuko ng Ukraine ang ilan sa mga teritoryo nito. Nagsalita siya tungkol sa pananatili ng Russia sa Crimea at iginiit na kailangang isakripisyo ng Ukraine ang Donetsk at Luhansk para matigil ang labanan. Sa mga nakaraang linggo, gayunpaman, nagbago na ang lahat. Sinasabing lalo nang nagagalit at nababahala si Trump kay Putin at ngayon ay lumalayo na siya sa leader ng Russia, mas pinipiling ipahayag ang kanyang suporta sa Ukraine. Noong unang Setyembre, inaprubahan ng administrasyon ang malaking armas at tulong para sa Kyiv na popondohan ng mga bansang NATO. Noong Setyembre 23, naglabas si Trump ng pahayag sa Truth Social na nagsasabing kayang mabawi ng Ukraine lahat ng lupang nawala sa kanila sa Russia noong digmaan. Sa ngayon, matapos maunawaan ang sitwasyong militar at ekonomiya ng Ukraine at Russia, pati na rin ang problemang pang-ekonomiya sa Russia. Sa tingin ko, ang Ukraine, sa tulong ng European Union, ay nasa posisyon na lumaban at mabawi ang buong Ukraine sa orihinal nitong anyo. Sa pagdaan ng panahon, tiyaga at pinansyal na suporta mula sa Europa, at lalo na mula sa NATO, ang pagbabalik sa orihinal na mga hangganan kung saan nagsimula ang digmaan na ito ay talagang posible. Tinawag ng Pangulo ng United States na Paper Tiger ang Russia, pinuna ang kawalan ng malinaw na layunin sa laban, at nangakong dagdag suporta ng United States sa NATO at Ukraine. Handa na ngayong magbahagi ng impormasyon si Trump sa Kyiv at tila gusto na niyang gumawa ng matapang na hakbang para wakasan ang digmaan sa anumang paraan. Mayroon lang isang problema. Kahit na may suporta ng intelihensya mula sa United States, kailangan pa rin ng Ukraine ng mga kinakailangang sandata para magsagawa ng malalayong at malalalim na pag-atake sa mga infrastruktura ng Russia. Napatunayang epektibo ang mga drone na nito, pero hindi nito kayang magdulot ng seryoso at pangmatagalang pinsala na talagang magpapaluhod sa Kremlin. Kailangan din nitong harapin ang mga restriksyon at limitasyon kung paano nito magagamit ang ilang sandata na ibinigay ng mga kaalyado nitong kanluranin. Halimbawa, kailangan ng pahintulot ng United States ang mga puwersa ng Ukranya bago magpaputok ng ATACMS missile sa target ng Rusya. Naantala na ng ilang panahon ang mga bagong padala ng ATACMS. Wala ring sapat na mga missile ang Ukranya na kailangan nito para tamaan ang mga target na daan-daang milya ang layo mula sa kanilang hangganan. Dahil ang mga ATACMS na ibinibigay ng kanilang kaalyado ay limitado. May limitasyon din ang abot ng Storm Shadows, pero posible na magbago ito. Dahil ang United States ay hindi lang naghahanda na magbahagi ng intelihensya sa Ukranya, pinag-iisipan din nitong bigyan ang Kyiv ng ilan sa pinakamakapangyarihang cruise missiles na kilalan ng tao, ang Tomahawk. Sikat ang Tomahawk missiles dahil sa kanilang kahanga-hangang abot. Kaya nilang maglakbay ng hanggang 1,000 milya para tamaan ang kanilang mga target. Habang gumagawa ang Ukranya ng sariling long-range missiles tulad ng Flamingo at Long Neptune, kulang pa ito sa infrastruktura para makaproduce ng marami. Kaya hindi pa sila makakapagplano ng masyadong maraming malalalim na pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia sa ngayon. Pero kung biglang makatanggap ng malaking batch ng Tomahawk, agad itong kikilos. Kaya nitong tukuyin at sirain ang mahahalagang target ng enerhiya sa loob ng Russia, kabilang ang paligid ng Moscow at iba pang lugar, gamit ang mataas na katumpakan at lakas. Dahil ang mga Tomahawk ay hindi lang may kamangha-manghang abot, napakaliksirin nila. Kaya nitong umabot sa pinakamataas na bilis na humigit kumulang 500
at 70 milya bawat oras at magsagawa ng mga iwas maneuvers sa ere para makaiwas sa mga interceptor ng kalaban. Sumusunod ito sa mga mabababang altitude na ruta ng paglipad para makaiwas sa pagtuklas ng mga radar ng kalaban at mga sistema ng depensa sa himpapawid. Magaling silang tumama sa target at bawat isa ay kayang magdala ng high explosive na ulo ng bala na hanggang 1,000 libra. Kaya kapag tumama ang mga misil na ito, mayroon silang lakas na gawing abo at guho ang buong mga estruktura. Mga paliparan, imbakan ng bala, mga refinery ng langis, mga pasilidad ng imbakan ng gasolina. Lahat ng ganitong uri ng target ay walang kakayahang tumagal sa isang direktang tama mula sa isang Tomahawk na misil. May mga taon ng ebidensya na nagpapatunay nito dahil ginamit na ng United States ang Tomahawk sa labanan mula pa 1970-esa. Napatumba na nila ang napakaraming target sa mga bansang tulad ng Iraq, Iran, Afghanistan at Syria. Ayon kay United States Pangalawang Pangulo Joseph David Vance sa Fox News noong Setyembre 28, malapit na rin itong mangyari sa Russia. Ito ay isang bagay na ang Pangulo ang mapapasya. Siya ang gagawa ng huling desisyon tungkol dito. Ang gagawin ng Pangulo ay kung ano ang makakabuti para sa Estados Unidos ng Amerika. Dagdag pa ni Vance. Alam ko, nakasalukuyan tayong nagkakaroon ng pag-uusap tungkol sa isyung iyan sa mga sandaling ito. Bagamat wala pang final na desisyon, seryosong pinag-iisipan ng United States na bigyan ang Kyiv ng Tomahawk or Barracuda missile na kilala sa subsonic na bilis at abot na 580 milya. Nangako rin ang Alemanya ng dagdag na sandatang may mahabang abot sa Ukraine pag nakuha na ng Kyiv ang mga sandatang ito at may gabay ng intelihensya ng Amerika. Mahihirapan ng pigilan ang kanilang puwersa. May armas at impormasyon sila para tamaan ang Russia sa pinakamasakit na bahagi. Tatamaan nila ang pinakamahalaga at importanteng lokasyon. Sunod-sunod nilang sisirain ang energy infrastructure. Mula roon, posibleng magsimula ang sunod-sunod na mga pangyayari. Mas marami pang atake sa energy location sa Rusya na magpapababa pa sa kapasidad ng produksyon ng langis. Magdudulot ito ng negatibong epekto sa ekonomiya at magpapababa sa kalidad ng pamumuhay at kakayahan ng mga mamamayang Ruso na gumastos. Lalong lalaki ang galit at pagkadismaya sa Kremlin habang naghahanap ng masisisi ang mga tao. Sa huli, kahit ang mga oligarko at nasyonalista na matagal nang kay Putin, maaaring magpasya na tama na at tumalikod sa Pangulo. Sa puntong iyon, kahit si Putin na matindi ang pahayag tungkol sa Ukraine at ayaw itigil ang digmaan, maaaring mapilitang aminin ang pagkatalo at makipagnegosasyon para wakasan ang labang ito. Alamin ang posibilidad ng pagpapadala ng United States Tomahawk missiles sa Ukraine sa aming bagong video na tampok ang technical na detalye at kasaysayan ng mga sandatang ito sa aksyon. Para maintindihan ang hirap ng buhay ni Putin, panoorin ang video na nagpapaliwanag nito. Maging ang ilang malalaking taga-suporta ng Kremlin at makaputin na nasyonalista ay unti-unting tumatalikod kay Putin. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para una kang makaalam ng pinakabagong balita at kaganapan tungkol sa digmaang ito at iba pang malalaking sigalot militar sa mundo.